Kapuang Hilonggo. Ayun, magandang araw po no sa lahat dating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao mga kababayan. So ano na naman kaya ang masasabi ng mga didilis dito mga kababayan sa ating ibabalita? Alam nyo mga kababayan, itong balita na ito po ang ayaw ng mga didilis na malaman ng taong bayan, malaman ng mga karamihan sa mga Pilipino ang ginawa ng gobyerno ngayon o ni PBBM dito sa bansa natin. Alam nyo ba, ito ang ibablog ko ngayon at ipapakita sa inyo mga kababayan, ilang presidente na po ang nakadaan, ilang presidente na yung nakalipas. Siya lang ang nakagawa nito mga kababayan. Kaya inggit na inggit ho ang mga didilis dito kasi alam nyo, hindi ito nagawa ng kanilang amo. Binaon pa sa utang ang Pilipinas. Ha? Wala man lang iniwan na budget nung pumalit si BBM, mga kababayan. Ito po ang ayaw mabalitaan ng mga didilis, mga kababayan, dahil inggit na yan sila sa ginagawa ni BBM. Di ba nga, laman lagi ng isip nila, laman lagi ng bawat post nila, sabihin nila, wala naman anong proyekto na nagawa ni BBM, ilatag nyo nga rito. Kahit ilatag ho namin yung mga proyekto na nagagawa ni BBM dito, kung ang dide sarado utak, mga kababayan, hindi pa rin nila paniniwalaan yan. Kasi, pag merong ibinigay na mga project tayo dito, may binalag tayong project, para yan sa mga naniniwala ko sa gobyerno. Hindi ho para sa mga didilis. Kasi, sarado ho utak ng mga didilis mga kababayan. Kahit anong magandang ibabalita natin sa ngayon, nako mga kababayan, kahit anong paliwanag mo dyan, magsasayang ka lang ng laway sa kanila. Pero ito mga kababayan, yung binablog ko ito, para to sa mga kababayan natin na naniniwala sa ating Pangulong BBM at para sa mga kababayan natin na neutral, na walang sinusuportahan na politiko, walang sinusuportahan na politiko, neutral, para sa mga neutral na mga kababayan natin. Ito ang ibablog natin para makita naman nila itong mga kababayan. At si BBM lang ho ang nakagawa nito, mga kababayan. Eto, sabi po ni Recto, mga kababayan, no? Kay Sec of Finance, Ralph Recto, mga kababayan, pinakamataas na kita ng bansa sa kasaysayan ang naitala sa pamumuno ni President Marcos Jr. Makasaysayan ang ginawa ngayon ni PBM ngayong 2024, mga kababayan. Bakit? Mga didilis, huwag kayong mag-skip. Huwag kayong mag-skip para makita nyo kung ano ba yung sinasabi ni Secretary of Finance, Ralph Recto, mga kababayan, yung sinasabi niya. Bakit sa ilang presidente nagdaan, si BBM lang ang nakagawa nito? Ito nga'y makasaysayan na nangyari ngayong 2024, mga kababayan. So huwag kayong mag-skip para malaman nyo kung bakit. Eto na. Ayon dito, I am happy to announce the total revenue collection for 2024 is expected to reach 4.423 trillion, surpassing the full year target umano na 4.27 trillion. Grabe naman pala mga kababayan, nalagpasan, no? Ang target lang sana ng gobyerno na 4.27 trillion ay nalagpasan, umabot pa ng 4.423 trillion, mga kababayan. Talagang makasaysayan nga. Balita nyo nga kung sino ang presidente na nakagawa ng ganyan sa loob na yan ng 9 months, mga kababayan, ha? O ano ngayon? Ano po yung sinasabi nyo na walang nagagawa ko si BBM dito sa bansa? Magbigay nga kayo, yung idolo nyo nga dyan na si Duterte, kung nagawa niyan na makapasok ng ganyang kalaki revenue dito sa bansa natin.
Dahil yan sa mga investors, mga kababayan. Kaya ganun kalaki ang pumasok na pera dito sa bansa natin. Dahil yan sa sipag at saga ng Pangulo natin. Yung sinasabi niyong puro travel, walang nangyayari, puro bakasyon, yan na yan. Yan na yan mga kababayan. Ayaw nyo lang kasing tanggapin, ayaw nyo paniwalaan ang ginagawa ho ni PBBM. Nakakala nyo, pag pumunta si BBM sa ibang bansa, nagpapasarap. Nanghihikayat siya ng mga mayayaman negosyante para mag-invest dito sa bansa. O kayo, amo nyo, anong ginawa? Minura pa ang Amerika. Ha? Mas gusto niya na lang daw sa China. Focus sa China. O ano nangyari sa China? Tinulungan ba tayo? Hindi tayo tutulungan ng China. Pagkos, pababagsakin pa tayo ng China. Oo nga. Nga pala. Tinulungan tayo ng China. Alam niyo kung bakit? Pinalago nila dito ang pugo sa bansa natin. Pero doon sa bansa nila, binan nila yung pugo. Pagdating dito sa atin, nako, illegal ang pugo. Pagdating sa China, illegal. Pagdating dito sa Pilipinas, legal. Noong panahon ni Duterte. Binan ngayon ni BBM, lahat na pugo. Kaya nga ngayon mga kababayan, si Representative Barbers ng Siargao, hinihimo kayo yung NBI na paimbestigahan po ang mga vlogger ayon naman kay Representative Barbers ng Siargao, mga kababayan. Ang mga vloggers daw umano ngayon, yung mga nasa kabila, ay binabayaran galing pera ng pugo, mga kababayan. Nako, yari na. Ingat-ingat kayo. Yung paninira sa gobyerno, banat ba, baka ikaw masampulan, ha? Ingat-ingat rin. Biruin mo yan. 4.423 trillion ang revenue ngayong 2024 na pumasok na pera sa bansa natin. Yun ang hindi alam ng mga didiles at ayaw nila mabalitaan ang balitang yan. Kasi iiyak na naman yan sila, mga kababayan. Sasabihan na naman tayong bayaran ng vlogger ka. Diba? Kahit magbalita ka ng totoo at hindi, sasabihan ka naman ng didiles, bayaran ka. Kasi sila mga kababayan, ang totoong nababayaran. Panoorin nyo naman yung sa YouTube ko. Yan po ang inaasahan ko, mga didiles. Kaya ako nagbablog at kaya ako sumusuporta sa gobyerno kasi alam ko maganda at nasa tama ang pamamalakad ng gobyerno ngayon ni PBBM. Hindi dahil sasabihin nyo kukontra ko para kukontrahin ko ang gobyerno ko ng Pilipinas. Kukontrahin ko ang gobyerno ko para mga kababayan? Bakit? May masama bang ginagawa ang gobyerno ngayon? Si BBM ba nakikita nyo na nagmumura at may inaargabyado na mga Pilipino? Meron ba siyang sinaktan o meron ba siyang binugbog o ano? Wala. Kaya, ba't ako kukontra sa gobyerno kung maganda naman ang ginagawa? Ang gobyerno ngayon may pangarap para sa bansa natin. Ang Pangulo ngayon may pangarap para sa bansa natin. Yung ibang mga presidente, ano ang pangarap nila sa bansa natin noon? Wala silang pangarap. Wala silang pangarap para sa bansa natin. Si BBM lang ho ang nangarap, mga kababayan, na paangatin ng bansang Pilipinas. Sino pa ba? Sino ba ang nangarap yan? Meron pala yung mag-jet ski doon sa West Philippine Sea. Diba? Meron nga ngayon, online, binibenta na yung jet ski na sasakyan sana papunta doon sa West Philippine Sea po, mga kababayan. Diba? Ito pa, mga kababayan, yung mga nagsasabi dyan na walang tulong si BBM na ginagawa sa mga magsasaka. Ito pa, dahil yan sa sipag ng Pangulo natin at suporta sa mga magsasaka. Grabe, ganito kalaki ang kinita ng ating mga magsasaka, mga kababayan. Ngayong 2024, mga kababayan, ganito kalaki ang nalikom, ang naibenta ng ating mga magsasaka. Eto, pakinggan nyo to. Umabot
sa 177 million na kita na likom na mga magsasaka sa Western Visayas, sa Kadiwa, Ani at Kita. O, narinig nyo? O, 177 million po ang kinita ng mga magsasaka. Ha? Sa may ano to, sa may Kadiwa mga kababayan, doon po sa may Western Visayas. Ganyang kalaki. O, sa may Kadiwa, isa yun sa mga ano kasi ni BBM, talaga mga kababayan. O, sasabihin nyo si BBM walang ginagawa sa mga magsasaka. O, meron ba kayo niyan? Meron ba yung amo nyo na ganyan? Wala. Anong alam ng amo nyo? Yun, ubusin 6 months, droga. Ubusin ko yan, 6 months. Wala na yan. Malinis na yan. O, diba? Ano nangyari? Natapos ang termino, naubos? Wala, mga kababayan. So ito naman guys, meron naman panawagan din ng Didilis, mga kababayan, sabi dito. Happy New Year! Happy New Year din mga Didilis, sabi dito. Bagong taon, bagong administrasyon. Wow! Ang lupit. Mga kababayan, bagong taon daw, bagong administrasyon. Ang galing. Ang tanong, may ginagawa ba ngayon yung BP nyo? Yung gusto nyong administrasyon? Punta kayo ng Davao. Doon kayo, tumira kayo doon. Kung ayaw nyo dito sa pamamalakad ni BP, punta kayo ng China. Diba? Gusto nyo yung mga ganyang administrasyon? Diyan na lang kayo sa Japan. Huwag na kayo umuwi dito. Diyan na lang kayo sa Japan, mga kababayan. Yung mga nag-rally dyan. Kung ayaw nyo umuwi dito sa Pilipinas, walang problema. Huwag na kayong umuwi dito. Sara All 2025, Marcos daw resign. Alam nyo, si BBM, nakikita natin, talagang may resulta ang trabaho. Ang BP ninyo, nako mga kababayan, ano ang trabaho? Ang tanong, ano ang nagagawa sa bansa? Kumain ng fishball, magmotor, pumunta ng palengke, magpa-picture, pumunta ng bundok. Ano yon? Mga kababayan, trabaho ba ng BP yun? Ha? Alam nyo ha, mas okay pa ako kay BP Leni Robredo eh. Kahit iniipit siya ni Duterte nun, pero pinapakita niya ang kanyang sinumpaan tungkulin ay para maglingkod sa bayan. Wala tayong nakitang ganon ni BP Leni Robredo. Talaga sa kanya, trabaho siya. Napakita niya sa taong bayan na siya ay tapat sa kanyang tungkulin. Oh, diba? Yun, maraming salamat to at magandang araw sa inyo. Hi ma'am! Hello ma'am! First lady po. Ito po si PBBM. Kita nyo naman kung gaano kamahal